By the way, yung si Sayarot, may nag-text sa akin. I don't know kung binalita pa. Acquitted. Imagine mo, nahulihan yun ng ng almost 2 tons na intercept sa Australia. Na kasama ni Marcos Jr., ni Lisa, ni Tambaluslos sa New York. Nahulihan, actual, na nagmamanufacture ng pulburon, ng shab-shab. Ito, may nag-text sa akin, ayon sa ating mga informante. Ayan. I don't know kung nabalita na ito. Acquitted siya kasama nung mga kanyang taga-timpla, taga-luto ng pulburon. Kaya sa Pilipinas, walang hustisya. Dahil hawak na nila ang lahat, kaya nilang baliktarin. Remember, sinabi ko, yung Sayarot na yun, yung nahuling nagmamanufacture ng mga pulburon, ng mga shab-shab. Ang ginawa doon ng gobyernong Bangag, imbis na bigyan ng award o i-promote yung nakahuli kay Sayarot, yun ay tinanggal at tinamnan ng mga kaso. Taga-PIDEA yun, mga PIDEA agents yun. The same thing with Morales. Nahulihan na yung BFF ni Marcos Jr. na picturean lahat, na intercepting trabaho ng matitinong PIDEA agents like Morales. Nung nahuli, di ba, ulit-ulit nating binabanggit dito, binigyan pa ni Marcos Jr. ng security. At bago pa siya nahuli, kasama ni Marcos Jr. sa New York sa kanilang mga state visit. Di ba? Kung natatandaan ninyo, ang taong ito na dapat i-appoint ito ni Lisa Tanas, ni Marcos Jr., doon sa Bureau of Customs para maging kasabwat ni Lisa sa kanyang mga illegal na pagninegosyo. Ngayon, ito, dated, anong date nito? Muntinlupa City Regional Trial Court, Branch 205. Okay? Ang presiding judge, okay, i-google nyo nga ito kung baka may picture ni Kumarto. Ang presiding judge ay si Lizelle, A-Q-I-A-T-A-N. Alright. Yan ay sa Muntinlupa. Kasi send lang sa atin, Republic of the Philippines National Capital Judicial Region, Branch 205. People of the Philippines, criminal case number for violation of Section 8, Article Di ba sabi ko sa inyo, non-bailable ito. Pero dahil kasama ni Lisa, ni Marcos Jr. sa kanilang travel, kasama ni Martin Romualdez, di ba, nakalabas ito kahit non-bailable. Ito yung pinupoint natin na ang bangag, ang presidente nyo ay bangag noon, bangag ngayon. Okay? Para makita nyo. Naguray-guray na kasi yung mic natin. Alright. Sabi dito, people of the Philippines versus, okay, yung mga pangalan. Yung mga pangalan, yung nung gabing yun na nahuli sila, di ba? O si alias Tisoy. Tapos yung pangalan dito nadali lang kasi parang maguray-guray na ako. Ganun na lang natin. Tingnan mo nga kung okay, kung nakalapag. Yeah, I think that's okay. Okay. Yeah, para naman makita nyo yung aking shirt. Ngayon, ayon dito, dated, anong date to? Okay. Ang date ay, okay. Basta, hindi ko lang kung nasa dyaryo na ito, kung naiulat na ng mainstream, kung naipasa na ni Lisa Tanas at ni Marcos Jr. sa mga media, para sabihin na, ayan, na-acquit na. So, ayon sa ating puting ahas, talagang wala na tayong hustisya sa Pilipinas. Nahulihan ito pero na-acquit ng bonggang-bongga. Ngayon, ito. Basahin ko Saan na yun? Okay, wherefore, premises considered the court hereby finds accused, Okay? Accused not guilty. Okay? Number 2, ito nga si Sayarot. Not guilty, unacquitted. Nasaan ang hustisya ng Pilipinas? Na-acquit, nahulihan, tinrabaho ng mga PIDEA agents. Hindi lang PIDEA agents, yung iba pang mga connecting agencies na kung saan ang mga PNP, drug
Chuva, department or whatever. Hindi ko alam kung ano exact word na yun. So ngayon, wala na. So ngayon, magkano o ano ang ginawa ni Marcos Jr. na itong mga huling-huli na sa akto na pumuslit o nagmanufacture ng pulburon, sila ang mga nakakaligtas. Pero yung mga taong nag-i-express ng kanilang sentimiento, katulad na lamang ng ako, di ba? Katulad na lamang ng SMNI at ay pilit nag-ipasara dahil nag-i-express ng kanilang sentimiento at mga katotohanan laban sa bangag na gobyerno. Bakit itong nahulihan ng 2 tonelada actual at yung transport papuntang Australia na intercept ng Australian Federal Police? Ang Australian government at ang Pilipinas ay nakipag work together pa para masabat yun at para matrace back kung saan nanggaling yung 1.8 almost 2 tons din, di ba? Parang ang hilig nila sa 1.8. Basahin nyo yung kay Sayarot. Halos almost 1.8 din yun. Favorite ba nila yung 1.8 tons na shab-shab o pulburon? So nakikita niyo mga kababayan, bakit ito high crime? Sinisira ang kinabukasan ng taong bayan. Bakit ito naaakwit? Harap-harapan, may ebidensya. Nandoon, pinakita ko sa inyo na yung bahay sa Alabang, 2 bahay na nirentahan nitong Sayarot na to, naka-attach doon sa kanyang, sa kontrata ng bahay. Isa yata doon, binili niya yung isa na renta. So, babalikan natin yon. Nakalagay yung pangalan niya na siya ay tenant sa bahay na yon. Nakalagay, nasa mainstream media po yan. Nahulihan ng tone-toneladang pagluluto ng shab-shab. Pero dahil isinasama ni Bangag Jr. at ni Lisa Marcos, Bartek, Lisa Per, kidnapper, lahat na. At ni Martin Romualdez at iba pang mga kasabwat nila. Bakit ito ay absuelto? Nakatanong, pero ang mga nag-i-express ng malayang pamamahayag gustong ipakulong ni Lisa, ni Marcos Jr. Katulad muli ng SMNI natin. Bakit si Morales, balik tayo kay Morales, na nag-testify doon sa Senado na siya ang pumirma nung gabing yun na may lumapit ng March 11, nung lumapit ang confidential informant sa kanya na si Marcos Jr. ay isang bangag. Bakit siya ngayon ay binagang up dyan sa Senado na para siya ang kriminal, siya ang gumagawa ng masama? Nakikita ninyo kasi bangag si Marcos Jr. Alam ng kahit ang mga socialite, alta o mga showbiz personalities, alam nila na si Marcos Jr. noon hanggang ngayon ay bangag. Meron dyan na laging nasa likod ni Lisa, okay, na kapwa ko Pokling, na nagsisimula ang pangalan niya sa letter J. Okay? J. Alam niya ng mga taga-showbiz, letter J. Doon pa lang, nung nasa Pilipinas ako, ang sinasabi sa akin, yan ang isa sa mga nagsusupply ng drogay kay Lisa at kay Marcos Jr. para isinghot ni Marcos Jr. Sino ang nagsabi sa akin yan? Yung designer na pinromote ko. Okay? Yung designer na promote ko, ayan, magkabukay nga na kayo. Ikaw designer alam mo man na, magwawagi ka. Okay, Lisa, gusto mo malaman. Yan, paano ko nalaman to? Yung designer na nagkikis sa'yo na walang pambayad sa kuryente, okay? Ang sinabi niya sa akin, tandang-tanda ko na si Jay. Okay? Hindi yung Jay na hindi yung Jay na makeup artist, hindi yun. Jay na Ilonggo na na-meet ko. Ikaw, Jay, balaan mo na. Ilonggo, talang ka, Ilonggo ka man. Siling sa akon, okay, sa nagakis asa kay Lisa, ikaw kuno ang nagasupply sang
droge kay Lisa at kay Bongbong, siling niya sa akon. Yan. O, G, balaan mo na. O, basta Ilonggo ka. Hindi ko alam ang buong mong pangalan. Siling niya sa akon, sabi niya sa akin, na ikaw, paano ko nalaman dito ngayon, hindi ako makapaniwala. Sabi ko, ano ba ito? Bakit totoo ba ito? G, siling sa akon sang designer na ikaw ang nagsusupply kay Lisa at kay Marcos Jr. Isa ka daw sa nagsusupply ng polboron, ng pagsinghot kay Lisa at kay Marcos. Nung nandoon ako sa Pilipinas, hindi ako makapaniwala, ayokong paniwalaan. Pero tahimik lang ako. Di ba? Ayoko siyang paniwalaan. Sabi ko, ano ba to? Sinisiraan. Halos lahat sinisiraan. Ikaw, G, alam mo yan, alam mo kung sino ka. In-approach mo ako nung sa inauguration. Siling mo, Day Maharlika. Ay, grabe, ganyan-ganyan. Nagka-follow ko sa imo. Hi, G, ha? O, G, wala na. I-ano na natin, yung dulo ng pangalan niya. Hindi, Jude. G, Ilonggo. Hanapin niyo dyan ang Ilonggo. Siling sa akon, nitong walang pambayad sa kuryente na tinulungan ko para i-promote ang kanyang mga jacket, ikaw daw ang nagsusupply ng polboron kay Lisa. See? Kayo maggurguran kayo. Kasi kayo yung, I don't know kung ikaw ay hindi, sabi pa nga niya sa akin, kasama ka sa pagsisinghot. Kayo, magkakaklase kayo. Yan! O ngayon, sino ngayon ang mga bangag dito? Ngayon, si Morales, balik tayo kay Morales. Igagang up ninyo, mismo itong mga kasalikod ni Lisa, ay yan ang mga nagsusupply sa kanya. Yung si, pangalan nito, si Bibot, hindi ako nagsabi nun. Si Tevez. Diba? Isa din siya nagsusupply. Kaya pala no wonder, ito yung mga nasa likod nilang mga pokling. Remember, sabi ni Lisa doon nung tinawagan niya, yung video na in-expose natin, nung tinawagan niya si Louie. Hi, Louie! Diba sabi niya kay Louie na nagpapatulong siya sa mga dokumento para i-extract itong si distressed mother sa Turkey. Binanggit niya yon na surrounded siya ng mga pokling na mga katauhan. Diba? Hi, Len! You're here! Gising ka na. So, yun, surrounded siya. So, yun nga. Sinasabi ko lang sa inyo na itong walang babayad sa kuryente, siya ang nagsabi sa akin. Okay? Na ikaw, Lisa, ikaw, Marcos Jr., ay bangag. Oh, gusto mo balikan ko pa yung namit ko sa hotel. Kasama ko rin siya doon. Pinag-uusapan nila, chinichismis ka nila sa akin. Malay ko, di ko nga alam, di nga ako makapaliwala na ikayo ay mga polboron addict o mga bangag. Kasi nga budol na budol pa ako. Kinuwento sa akin yan, siya lahat ang nagkukwento na kayo, pati anak mo. Special mention nga si Sandro, si Simon. Siya ang nagsabi sa akin yan, na kayong pamilya ay nagpupulboron. At sabi niya sa akin, si ate tawag niya, ate yan. May mukhang majonda pa siya sa akin. O ate, sabi niya, alam naman yan sa showbiz. Alam daw sa showbiz, sabi ko, okay lang. Alam mo yan, yung kasama namin doon yung time na yon na nagpakita sa akin ng picture. Di ba sabi ko sa'yo, may pinakita sa akin picture na ang gulo na nagbabangag-bangag. Mabait naman to eh. Huwag na lang natin to pangalanan. Okay? Huwag natin to pangalanan. Wala naman tong ginagawa. Mabait naman tong taong ito. Okay? Pero yun lang ang gusto kong malaman. Ang punot dulo nito, okay? Na nagsabi, kaya nung nalaman ko, ang dami na nagsasabi, pag may nakausap ko, totoo ba yan? Na si Marcos Jr. ay bangag. Diba? Walang pambayad sa kuryente, gumaganon ka pa. Sabi niya si Kuting, gumaganon yan, no? Pati si Lam, sabi mo. At saka si Simon, gumaganon. Anong alam ko sa showbiz? Wala ako sa Pilipinas. Nung time na yun, during campaign na inauguration, ayaw ko lahat paniwalaan. Kahit si Pangulong Duterte, ayaw kong paniwalaan nung time nang sinasabi niya na si Marcos Jr. may isang presidenteng nagsisingot. Kasi during that time, ako ay blinded. Dahil number 1 loyalista eh. Ba't ko sila paniniwalaan? Pero nung nakita ko na, yung epekto ng pagdudrogay ninyo, epekto nito, Marcos Jr., ayan,
At ang ginagawa niyong pagpapanalo sa loto, lahat ng krimen na ginagawa niyo. Kaya nung Agosto pa lang, nakumbinsi ko na ang sarili ko na bangag nga kayo. Yeah, Simon Marcos, alam mo na? Nagsabi sa'yo, yan gumagawa ng barong mo. Na ikaw ay nagpupulburon. Kayo ng pamilya mo. Hindi ko nga mawari. Sabi ko, ano ba itong taong ito, kaibigan ko? Okay? Ito pa itong kaibigan ko. Sinusuportahan namin si BBM. Tapos sinasabi niya na nagdodrogay daw. Sumisingot daw. Kaya kong gumawa ng sworn statement siya. Kung saan pagkakataon, saan mo sinabi, hindi lang sa isang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, halos tuwing magsama tayo, sinasabi mo sa akin na si Bongbong Marcos ay addictus benedictus ng Coca-Cola body. See? Tapos ngayon, makakis-as ka. Tapos ngayon, ginagamit ka na para anuhin ako, takot-takotin. Bring it on, darling. Magbabakbakan tayo sa ngalan ng katotohanan. Pero ikaw, designer na walang pambayad sa kuryente dati, at nag-kiss-as kay Lisa, na mismo si Lisa at si Marcos Jr. ay sinisira mo, ikaw ang nagsabi, ikaw ang kauna-unahang taong nagsabi sa akin na si Marcos ay addictus benedictus. Ito sa mga kakilala mo, for sure, may mga nakakasama ka doon sa Manila Pen. Di ba, pumupunta ka sa Manila Pen, ang favorite mo, Pancit Canton. Okay? Ng Manila Pen. In fairness, masarap ang Pancit Canton ng Manila Peninsula Hotel. Kumakain ka ng bonggang-bongga, di ba? Habang kumakain ka ng Pancit Canton, sinasabi mo na si Marcos Jr. ay singot. Kaya nga meron akong pag-alinlangan noon na parang, ano ba to? Suportado natin to. Bakit sinasabi niyang sumisingot ito? You know what I mean? Tapos, may iba pang mga kakilala natin, kaibigan na, nagsisingot, okay na. Di ba? Okay naman yan. Basta what's the right term? Yung nagpa-function siya sa kanyang trabaho, okay lang na magsingot. Kasi sa mga mayayaman, ito pa sabi mo, sa mga mayayaman at alta, normal lang ang gumagamit ng yan. See? Nako, may nakahula na. Okay? Sabi ni Ashana. Okay? BBM Rasan, yes! Sinabi niya sa malay ko ba sa mga activities na inila? Sila niya sa akon. Mamatik lang. Sila niya sa akon, ikaw kuno, Ilonggohan ko ang tigo man sa Magilonggo nga naman. Ikaw kuno ang wala ako, hindi kita kilala, G. Balaan mo na. Diba? You were so nice to me during May 9, yung pagpanalo ni Puting, nandoon ka, pero hindi pa kita kilala, no? Wait. Sa inauguration tayo nagkakilala nung May 9, so wala pang inauguration. Nakita ko, ni-review ko yung mga video ko nung May 9, ato ka to. Okay? Ato ka to sa May 9. Andyan, sa computer ko lang. Tapos, nung inauguration, in-approach mo ko, di ba la? At totoo pa yung mga friendship mo. Pero natin pangalanan yung mga friendship mo, mga alta-altahan. Siya ang nagsabi sa akin na ikaw daw ang nagsusupply nito kay Lisa. Ikaw puno, siling niya. Buti naalala ko ngayon yan. Sa dami ng information. So, kamu-kamu lang, nag-aanuhan kayo. Naggagaguan. Ngayon, gusto nyong atakihin si Morales? Gusto nyo kaming atakihin na nag-express ng katotohanan? Kami mismo sa mga taong nasa paligid niyo. Malay ko ba na si Marcos Jr. pala ay langong-lango dito sa pulburon na ito? Pati siyang Pinky Romualdez na undersecretary, alam din niya na si Kuting ay sumisinghot. Even yung chief of staff ni Sandro Marcos, alam nila na yung kanilang amo ay mga bangag. Pero they're there kasi nga naman, nasasaburan sila ng pera ng bayan. Ngayon, si Morales is a sawapin na pumirma lang doon. Gusto nyong i-gang up. Kulang na lang, gusto nyong gurgurin. Ulitin ko muli. Ayon sa ating informante, mga palangga,
na pinailan nila ng kaso si Agent Morales ng cyber libel at estafa. Kaya ulit-ulitin natin na sabihin dito, plano nilang hulihin sa May 20. Utos ni Lisa Marcos, ni Marcos Jr. na wag nang madinig doon si Agent Morales sa ang tawag dito? Sa Senate hearing. Kaya Senator Bato, you have to protect Agent Morales. Kung possible nga lang, pero willing naman siya humarap doon sa Senate, sa Senate eh. Or Zoom meeting. Pero kasi kahit naman i-Zoom meeting yan siya, kung na-fabricate na ang crime ng kasinungalingan, yung tanim kaso, di ba? Eh talaga kahit nasa bahay si Agent Morales, pwede talaga nilang kunin yon. So it's better na paghandaan na ng mga lawyers na itong tanim kaso na ito, kasi isinend ito sa ibang address niya para hindi siya makasagot. Exactly the same ng ginawa nila sa akin nitong bangag noon, bangag ngayon na presidente ninyo. Tandaan niyo mga kababayan, nag-fabricate o nagtanim kaso kay Jonathan Morales ang Malacanang. Nag-fabricate sila mga kababayan. Ayon sa ating informante. Pwedeng i-retract nila later dahil na-splook na natin dito. Pero para lang sa kaalaman ng taong bayan, kung kaya nilang mag-fabricate sa akin, di ba? Even na sa Amerika na ako nagtanim ng kaso, nag-invento sila ng address sa Pasig para lang makapag-release sila ng ng warrant of arrest. Yung pattern, yung ginagawa kay Teves, di ba, na pinagbibintangan, na siya ay kumitil, yung kay Bantag, lahat. Pattern, this is very Lisa Smugs. Mga kababayan, sabi ko nga, itong mga senador ninyo at mga kongresista, wala na kayong aasahan dahil sila mismo ay kasabwat ng mga sindikato. Kaya nga pagpaliwanagin itong, Marisa Del Mar, yung mga, mga kasama ni, yung OFW party list, nakasama din ni Kumar. So ngayon, si Kumar, solid Marlican ako, si Kumar nag-deactivate na ng kanyang Facebook. Ba't siya mag-deactivate ng Facebook? Kasi natatakot siya na makuha yung mga pictures, pero nakuha na namin lahat yun. Nakuha nyo na lahat yun, mga palangga. So wala ka na kahit Kumar, kahit mag-deactivate ka. Dahil ayon nga, dun sa article o sa blog, sa website, na itong Kumar ay sangkot sa panggugurgur, kidnapping, extortion, lahat. At siya ay BFF ni Marcos Jr. at ni Lisa at campaign donor ng 30 million. So saan galing ang pera ng Indian National na elbow to elbow, halos magkapalit na ang mukha nila ni Jinggoy Estrada, ni Ramon Bong Revilla, ni Lisa, ni Marcos Jr. Saan pupulutin ang 100-something million Filipinos na nire-represent ni Jonathan Morales din sa Senado? When I say nire-represent, kung paano nyo makita na i-gang up, babuyin, subukang isirain ang spirito, basagin si Jonathan Morales, kayo yan. Larawan yan ng Pilipino. Kayo po yan, mga kababayan. Yan ang trato sa inyo. Pero itong Indian National, na may kasong deportation pa nga, di ba? Na nakalagay naman doon sa article na binasa natin. At ito'y sangkot sa mga extortion na nagjujugaw ng mga minor de edad at i-extort yung mga taong pinagjugawan nila ng mga negosyante. Di ba? Alam nyo na yung modus ayon sa informante. Na okay. Sabi ni Ranel Cordiflor, ma'am, pinatatahimik kami sa ex. Sinasampahan na rin ng cyber libel yung mga kasama namin. Nakita niyo to lahat. Sabi ko sa inyo, hindi. Remember, nung ako ay unang ginawan ni Taberna at ni Lisa ng fabricated crime, ano yung appeal ko sa inyo, mga kababayan, mga palangga, yung ibang mga vloggers,
Hindi lang sa akin mangyayari ito, mangyayari din sa inyo. And look at that now, Ranel. Diba? Sa Twitter ba? Lulu, thank you so much. Nakita ninyo, lahat gigipitin. Lahat ng mga nagkikriticize. Lahat tayo kakasuhan. Napakadali lang sila magkakaso. Ano ba yung purpose nitong kaso sa atin? Una, intimidation. Panabing una, para ma-devote natin yung oras natin sa mga kaso-kaso, syempre pag may kaso ka, asikasuhin mo, para wala kang time mag-criticize sa kanila. Not me, Lisa. Kahit ano pa ang pagmamanipula mo, Marcos Jr., ano pang pananakot nyo, lalabanan ko kayo sa ngalan ng katotohanan. Sabi ko nga, recorded na kayo. Recorded naman kayo matagal na plunderer sa buong mundo. Pero, yung Coca-Cola involvement mo, recorded na yan. Hindi mo na, kahit ayaw iulat, may mainstream media na ba na, na international nag-report. But anyway, hindi nyo ito matatakasan. Ngayon, mga kababayan, nasa mga kamay ninyo ang power para tigilan itong mga hinayupak na ito. Si Morales, si Agent Morales, talagang ayaw nilang tantanan, ayaw tantanan ni Jinggoy doon sa mga PDS-PDS kasi ayaw ni Jinggoy na malaman dahil gusto niya maging Senate President. Kaya nagkikisa siya kay Lisa. Ayaw ni malaman ni Jinggoy na si Marcos Jr. ay ito ang tinitira. Ang favorite. You decide. Kailangan yung kumilos para magsalita. Imagine nyo, sabi ni, I think kay Eric ko napanood noon, interview kay Agent Morales, na meron sana mga bababang mga supporters from the North. Doon pupunta sa Senado. Ang ginawa ng mga police ba or alipores ni Lisa ay pinigilan itong mga susuporta kay Jonathan Morales. Nakita nyo, lahat tayo pinipigilan. Even ang former President Rodrigo Duterte, doon sa mga maisog rally nila, hinaharangan ng truck. Hinaharangan ng kung ano-ano. Nag-hire ng mga tambay na binigyan ng mga pamalo doon sa maisog rally, supposed na naudlot, doon sa Bulacan. Mga kababayan, sabi ko nga, kung gusto nyo, kung papayagan ninyo sila na magiging bangag, patuloy na pagiging bangag ngayon, bangag noon, kawawa talaga kayo. Itong si Ranel na nag-comment kanina, so ngayon, baka wala pa kayong kaso. Pero posibleng isa-isahin nila lahat ang mga nagko-comment. Kasi ang presidential communications, maliban sa nagbabayad ng troll, walang ginawa, hindi yan sila nagtatrabaho para sa bayan. Ang ginagawa nila, nangahanting sila ng ma-recruit nilang trolls at in-scrutinize nila lahat. Dapat, Joey, Joey Sas, tayo, Pebble, sa Lakera, tayo. Dapat magkaroon tayo siguro ng ng group, kumbaga ilalagay doon, I don't know kung paano si Sas magaling dyan, saka si Joey. Marami yan, kahit paano medyo, walang mga Junakis yung mga yan, at walang single yung mga yan. So marami silang fine. So ngayon, nagawa tayo ng group na lahat ng, even yung mga regular Filipinos na hinaharas na gustong kasuhan ng gobyernong ito, dapat lahat tayo sama-sama doon. Pero kailangan ninyong kumilos, kailangan ninyong magsalita, kailangan ninyong wakasan na itong bangag na presidenteng ito. Sino makakatuwang natin dito? Yung mga matitino na lang na mga general na may pagmamahal sa bayan, yung mga police from lower to upper na may pagmamahal sa bayan na kayo mismo sinisikil. Kasi wala na tayong naasahan sa mga kongresista. Tignan mo, spokesperson ni Lisa at ni Marcos Jr. Imbis na magbalangkas sila ng mga batas, ng mga pwedeng gawing batas para sa ikauunlad ng Pilipinas, ninyo lahat. Pero ang ginagawa nila everyday, nagpipress con sila para sirain ang mga kritiko ng gobyernong ito ni Morales. Ang kritiko, kahit sa ang bansa, laging may kritisismo. Kasi public official kayo. Pero dahil bangag si Marcos Jr., gusto niya lahat, papuri lang ang narinig sa social media. Kaya itong mga jutang genimis na mga kongresista, nagtutoka-toka itong mga young guns na ito. Okay? Na mga bayad ni Lisa, bayad ni Tambaluslos, bayad lahat ang mga hinayupak na ito. Press con to attack me,
yung sa Fidelix, to attack Morales, to attack Glenn Chong, to attack Sara and Duterte. See, hindi sila nagtatrabaho para magkaroon tayo ng batas na maayos para protektahan ang bawat mamamayan. They're there, kinakamkam nila ang pera ng bayan para sila maging spokesperson ng jutang ginimis na bangag noon, bangag ngayon na Marcos Jr. Kaya sabi ko sa inyo mga kababayan, kung hindi kayo makikisa dito sa usapin sa Pilipinas, edi antayin nyo na lang na kayo na susunod na iharas o kasuhan o ipadukot ni Lisa. Narinig nyo naman dun sa hearing kay Agent Morales kung paano nila tratuhin ni Jinggoy para nila pipigilan ang hearing. At ngayon, ayon sa ating informante, may cyber libel na final 2 weeks ago para arrestuhin si Jonathan Morales at hindi nila ginamit ang address ni Morales na tama, gumamit sila ng fabricated address kasi ang intention para hindi makasagot si Morales at para automatic warrant of arrest na kaagad. Demonyo lang mga kababayan ang pwedeng gumawa nito. At ang demonyong yun, ang bangag noon, bangag ngayon na Marcos Jr. Kaya wakasan nyo na sila. Okay? Sobra na ang ginagawa ng mga to. Maliban sa pagnanakaw, pagpapanalo sa loto, smuggling, bribery, pulburon, extraction, kidnapping, lahat na. You speak up. Sa May 20, ang next hearing, pray natin at sabi ko nga, i-alerto natin yung mga lawyers na pwede tumulong kay Jonathan Morales. Pero within this week, habang nag-iintay tayo, may panibago tayong mga bonggang-bonggang pasabog. Nakakaawa. By the way, doon nga pala sa email kanina, medyo yung kaya email ni Agent Jonathan Morales, magbibigay siya ng panibagong email. Mukhang may problem doon. Pero doon po sa mga informante, mga confidential informante, ayan po yung email ko, maharlikanetwork@protonmail.com at yung mga gusto rin mag-message kay Sir Jonathan, dyan muna. Kasi medyo compromise yung email na binigay niya sa akin. Pero kung may mga informante kayo tungkol sa bangag na gobyernong ito, ayan ang email. Mga palangga, sa lahat ng tumulong kay Sir Jonathan, lalo na ngayon, okay? Sila Lei Chong, 10 Channel, si Lulu, thank you so much. Huwag po natin bibitawan si Jonathan Morales. Huwag po natin siyang pabayaan. Hindi na po makapagtrabaho yung tao. Dahil takot, hindi naman takot, galing din sa word ko, dahil wala siyang security, walang pinrovide ang gobyerno. Alam nyo naman yan, sa ibang mga bansa, kapag ganito na ang whistleblower na nagsalta, dapat pinoprotektahan na ng government. Paano nga naman protektahan ng gobyerno ni Bag Jr. na siya ang subject dito sa kinasasangkutan na issue ni Morales na it's so happen na naging part ng kanyang trabaho na pumirma siya sa pre-op o to-op. Kaya wala silang balak na protektahan si Jonathan Morales. Imagine mo, nasa batas yan. Karapatan yan ng bawat Pilipino na kapag ikaw ay nasa bingid ng alanganin at ikaw ay may threat ang buhay mo, gobyerno dapat ang magbibigay kaagad ng tulong sa'yo. But sa case ni Jonathan Morales, gobyerno mismo ang gustong magpagurgur sa kanya. Dahil narinig nyo sa CCTV na ayaw pag-usapan ni Jinggoy, ayaw pag-usapan ni Chis Escudero, ni Subiri, yung mga lahat halos doon. Okay? Maliban kay Senator Bato, in fairness. Di ba? Ayaw nilang pag-usapan. So, ito yun, gustong gurgurin si Morales. Narinig nyo sa CCTV at inadmit na ng mga taong involved sa CCTV na totoo, legit ang CCTV. At doon narinig nyo na kapag hindi pumayag si Morales, pwede siyang gurgurin, lasunin, para magkaroon ng atake sa puso, sagasaan, or kung anuman. At ang pangalan doon na nangingibabaw ay si Lisa Araneta Marcos at Majinder James Kumar. Mga palangga, you have to get up and speak up.